Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel de la Cruz at maraming taon na po akong nakatuon sa kalusugan at kapakanan ng ating mga senior citizen. Ngayon nais ko pong talakayin ang isang bagay na alam kong labis na nakaaapekto sa marami sa inyo, ang mga nakakainis at masakit na pulikat sa binti, lalo na yung mga gumigising sa inyo sa kalagitnaan ng gabi. Nangungunang 10, pagkain para maiwasan ang pulikat sa binti sa mga senior kahit pa sa gabi. Nagigising ba kayo sa gitna ng gabi na parang naninigas sa sakit ang inyong mga binti? Nako, hindi po kayo nag-iisa. Pero paano kung ang tunay na sagot ay wala sa inyong kabinet ng gamot kundi nasa inyong plato? Ang pulikat sa binti ng mga senior ay hindi lang basta maliit na abala. Ito po ay talagang maaaring masakit, nakapapagod, at madalas hindi lubos na nauunawaan ng mga tao kung bakit ito nangyayari. Paano kung sabihin ko sa inyo na may mga simple at masasarap na pagkain na natural na makapagpapaginhawa sa inyong mga kalamnan, makapagpapabuti ng inyong sirkulasyon at tutulong sa inyong makatulog ng mahimbing ng walang pulikat. Sa ating talakayan, ngayon ibubunyag natin ang nangungunang 10 ng pagkain na suportado ng siyensya na makatutulong maiwasan ang pulikat at mapanatiling mas malakas, mas malusog, at mas magalaw ang inyong mga binti. At ang pinakamaganda, hindi kailangan ng reseta. Maaaring ang ilan sa mga pagkaing ito ay nasa inyong kusina na, at ang iba naman ay maaaring makagulat sa inyo. Bago po tayo magpatuloy, nais ko sanang malaman kung saan po kayo nanonood ngayon. Pakiiwan lang po ng komento sa ibaba at huwag po kayong mahihiyang magtanong. At kung kayo po ay masigasig sa pananatiling malusog at pagkakaroon ng pinakamagandang pakiramdam habang tumatanda, siguraduhing pindutin ang subscribe button at sumali sa ating komunidad. Ang inyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan ay nagsisimula dito mismo. Una, pag-usapan natin ang kahangahangang saging. Bakit itinuturing na pangunahing pagkain ang saging para maiwasan ang pulikat sa mga senior? Ang saging po ay madalas tawaging electrolyte pills ng kalikasan at may dahilan po iyan. Puno ito ng potassium, isang napakahalagang mineral na tumutulong sa tamang pagkontrata ng inyong mga kalamnan at pagpapadala ng senyales ng inyong mga ugat. Kapag mababa ang inyong potassium, isa ito sa pinakakaraniwang dahilan ng masakit na pulikat, lalo na sa gabi. Para sa mga senior na ang muscle mass at hydration ay natural nang maaaring bumababa, ang saging ay nag-aalok ng madali at masarap na paraan para maibalik sa balanse ang potassium. Paano nga ba eksaktong nakakatulong ang potassium sa pulikat? Kapag bumaba ang antas ng potassium, ang inyong mga kalamnan ay maaaring maging sobrang sensitibo sa mga senyales ng ugat na humahantong sa mga hindi sinasadyang pagkontrata na kilala natin bilang pulikat. Ang potassium ay gumagana kasama ang sodium at magnesium upang panatilihing kalmado at tumutugon ng maayos ang inyong mga hibla ng kalamnan, hindi yung naninigas at naninikip. Ang isang katamtamang laking saging ay nagbibigay sa inyo ng humigit kumulang 400 milligrams ng potassium na malaki ang maitutulong para mapanatiling maayos ang paggana ng inyong mga kalamnan.
Pare-pareho ba ang lahat ng saging pagdating sa potassium at mga benepisyo? Hindi po eksakto. Ang mas malalaki o hinog na saging ay karaniwang may mas maraming asukal, habang ang mas maliliit o medyo luntian pang saging ay may mas maraming tinatawag na resistant starch na mas mabagal matunaw. Maganda ito kung binabantayan ninyo ang inyong blood sugar. Kung kayo po ay namamahala ng diabetes o sinusubukang bawasan ng carbs, piliin ang mas maliliit at mas matitigas na saging. Bibigyan pa rin kayo nito ng potassium na kailangan ninyo ng walang biglaang pagtaas ng asukal. Makakatulong ba ang saging sa parehong pulikat at discomfort sa ugat? Opo. Bagamat pangunahing tumutulong ang potassium sa pagkontrata ng kalamnan, ang saging ay meron ding kaunting vitamina B6 na may papel sa kung paano gumagana ang inyong mga ugat. Ito ay maaaring makatulong lalo na sa mga senior na maaaring nakararanas ng pangingilig, banayad na neuropathy o restless legs kasabay ng pulikat. Ano ang pinakamahusay na paraan para isama ng mga senior ang saging sa kanilang pang-araw-araw na gawain? Ang saging ay napakadaling ihanda at magaan sa tiyan, kaya perpekto ito para sa almusal o pang-umagang merienda. Pwede ninyong hiwain ito sa inyong oatmeal, ihalo sa smoothie kasama ang spinach at Greek yogurt, o ipares lang sa isang dakok na mani para sa isang kombinasyong palakaibigan sa kalamnan ng potassium, protina at magnesium. Mayroon bang anumang panganib sa pagkain ng saging para sa pag-iwas sa pulikat? Para sa karamihan ng tao, ang saging ay ligtas at talagang mabuti para sa inyo. Gayunpaman, ang mga senior na may chronic kidney disease o napakataas na blood sugar ay dapat medyo mag-ingat, dahil ang sobrang potassium o natural na asukal ay maaaring magdulot ng ilang issue. Kung ganoon po ang kaso, ang abokado o mga madahong gulay ay maaaring maging mahusay na alternatibong mapagkukunan ng potassium. Susunod, meron tayong avocado. Ano ang nagpapangyari sa abokado na mas mabisa pa kaysa saging pagdating sa pag-iwas sa pulikat, bagamat ang saging ay isang mahusay na mapagkukunan ng potassium? Tahimik na nilalampasan ito ng abokado sa parehong nilalaman ng potassium at magnesium, dalawang mineral na talagang mahalaga para sa malusog na paggana ng kalamnan. Sa katunayan, ang isang abokado ay may mas maraming potassium kaysa sa isang saging, kasama pa ang mga healthy fats na sumusuporta sa kalusugan ng inyong ugat at tumutulong bawasan ang pamamaga. Hindi lang ito prutas. Para itong isang buong sistemang pansuporta sa katawan na nasa loob ng berdeng balat. Paano sinusuportahan ng healthy fats sa abokado ang kalusugan ng kalamnan? Ang abokado ay puno ng monounsaturated fats na tumutulong magpababa ng pamamaga sa buong katawan. Malaking bagay po ito dahil ang pamamaga ay maaaring pangunahing dahilan ng paninikip ng kalamnan at iritasyon ng ugat sa mga senior. Ang mga taba na ito ay tumutulong din sa inyong katawan na ma-absorb ang mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamina D na may mahalagang papel sa kung paano ginagamit ng inyong katawan ang calcium at kung paano kumukontrata ang inyong mga kalamnan. Mahalaga rin ba ang magnesium tulad ng potassium sa pag-iwas sa pulikat? Talagang-talaga po. Ang magnesium ay nagsisilbing natural na pampakalma ng kalamnan, tumutulong na pigilan ang mga senyales ng ugat
na maging sobrang aktibo at magdulot ng pulikat. Ang mga senior ay madalas na mababa sa magnesium dahil sa mga gamot na kanilang iniinom o dahil hindi na ito gaanong naa-absorb ng kanilang katawan tulad ng dati. Ang pagsasama ng mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng abokado ay makatutulong maibalik ang balanseng iyon at mag-alok ng ginhawa mula sa parehong pulikat at mga hindi komportableng muscle spasms. Makakatulong ba ang abokado sa mga senior na nakararanas din ng pananakit ng kasukasuan o arthritis? Opo, at dito talaga nangingibabaw ang abokado higit pa sa nilalaman nitong mineral. Ang mga taba nito ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na phytosterols at antioxidants tulad ng lutein na napatunayang nakatutulong bawasan ang pamamaga at paninigas sa inyong mga kasukasuan. Kaya para sa mga senior na nakararanas ng parehong pulikat at pagkapagod ng kalamnan na may kaugnayan sa arthritis, ang abokado ay nag-aalok ng kahangahangang 2-sa-1 benepisyo. Paano dapat isama ng mga senior ang abokado sa kanilang dieta para sa pinakamahusay na resulta? Ang abokado ay hindi kapani-paniwalang maraming gamit at maaaring kainin sa parehong matamis at maalat na putahe. Pwede ninyo itong durugin sa whole grain na tinapay, ihalo sa green smoothie o hiwain sa ibabaw ng salad kasama ang ilang madahong gulay. Kapag ipinares ninyo ang abokado sa iba pang mga pagkain na mayaman sa magnesium o calcium, maaari itong lumikha ng mas malakas na epekto sa kalusugan ng inyong kalamnan at ugat. Mayroon bang anumang hindi magandang epekto ang regular na pagkain ng abokado? Ang abokado ay medyo siksik sa calories at taba. Bagamat ito yung mabuting uri ng taba, kaya mahalagang bantayan ang inyong mga porsyon, lalo na kung sinusubukan ninyong pamahalaan ang inyong timbang. Mataas din ito sa potassium, kaya ang mga senior na may sakit sa bato ay dapat kumonsulta sa kanilang doktor bago ito kainin ng madalas. Para sa karamihan ng tao, mga kalahating abokado ilang beses sa isang linggo ay isang mahusay na dami. Paano maihahambing ang abokado sa iba pang mga pagkaing panlaban sa pulikat sa listahang ito? Hindi tulad ng maraming iba pang pagkain na nagbibigay sa inyo ng potassium o magnesium, ngunit maaaring kulang sa healthy fats, ang abokado ay nag-aalok ng kumpletong pakete. Pinagsasama nito ang electrolytes, mga sangkap na panlaban sa pamamaga at mga taba na mabuti sa puso na ginagawa. Itong isa sa mga pinakakomprehensibong pagkain para sa mga senior na nais maiwasan ang pulikat ng natural. Dumako naman tayo sa 3. Spinach kangkong o iba pang berdeng madahong gulay. Ano ang nagpapatingkad sa spinach o katulad na berdeng madahong gulay tulad ng kangkong o talbos ng kamote kumpara sa ibang gulay pagdating sa pag-iwas sa pulikat sa mga senior? Ang spinach po ay hindi lang basta isinasahog sa salad. Ito ay isang tunay na powerhouse ng nutrisyon na nagbibigay sa inyo ng sapat na dosis ng magnesium. Pero simula pa lang iyan, ang spinach ay nag-aalok din ng espesyal na bonus natural nitrates. Nakakatulong ito na palakasin ang daloy ng inyong dugo lalo na sa inyong mga binti at ibabang bahagi ng katawan kung saan madalas umatake ang pulikat sa gabi. Paano nakatutulong ang nitrates sa spinach para mabawasan ang dalas ng pulikat? Ang nitrates ay mga compound
na ginagawang nitric oxide ng inyong katawan. Ang molekulang ito ay tumutulong na paluwagin ang inyong mga daluyan ng dugo at pabutihin ang inyong sirkulasyon. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugang mas maraming oxygen at nutrisyon ang naihahatid sa inyong mga kalamnan na tumutulong na maiwasan ang mga spasm, bawasan ang pagkapagod, at suportahan ang mas mabilis na paggaling ng inyong mga kalamnan. Ito ay lalong mahalaga para sa mga senior na maaaring medyo mabagal na ang daloy ng dugo. Maraming senior ang may sensitibong tiyan. Dapat ba nilang kainin ang spinach ng hilaw o luto? Bagamat ayos lang ang hilaw na spinach, sa kaunting dami, ang pagluluto ng spinach ay nakatutulong na mabawasan ang tinatawag na oxalates. Ito ay mga natural na compound na minsan ay maaaring makasagabal sa kung gaano kahusay na-absorb ng inyong katawan ang calcium at magnesium. Ang bahagyang pag-steam o paggisa ng spinach ay talagang ginagawang mas magagamit ng inyong katawan ang mga mahahalagang mineral na ito. Kaya kung sinusubukan ninyong makuha ang pinakamaraming lakas panlaban sa pulikat mula sa inyong mga gulay, ang bahagyang pagluluto nito ay isang matalinong hakbang. Makakatulong ba ang spinach sa pulikat sa gabi? Partikular, opo, at narito kung bakit. Ang magnesium ay tumutulong sa inyong mga kalamnan na mag-relax at tumutulong din na balansehin ang inyong nervous system na parehong napakahalaga para sa pagkakaroon ng mahimbing na tulog. Ang pagkain ng hapunan na may kasamang spinach na mayaman sa magnesium o kahit isang magaang merienda na gawa sa spinach sa gabi ay maaaring makatulong na pakalmahin ang inyong mga kalamnan at bawasan ang tiyansang magising dahil sa masakit na pulikat. Magandang option ba ang spinach para sa mga senior na sinusubukang bawasan ang sodium? Talaga po. Ang spinach ay natural na mababa sa sodium at mataas sa potassium na tumutulong sa inyong katawan na mapanatili ang magandang balanse ng electrolyte nang hindi pinapataas ang inyong blood pressure. Para sa mga senior na kailangang mag-ingat sa asin, ang spinach ay nagbibigay ng perpektong halo ng mga mineral upang suportahan ang parehong kalusugan ng puso at katatagan ng kalamnan. Ano ang pinakamahusay na paraan upang isama ang spinach sa dieta na madali para sa mga senior? Ang spinach ay napakadaling gamitin at maaaring idagdag sa mga sopas, omelette, smoothie o igisa lang bilang side dish. Ang pagsasama ng spinach sa mga pagkaing mataas sa vitamina C tulad ng bell pepper o isang piga ng lemon juice ay tumutulong din sa inyong katawan na mas mahusay na ma-absorb ang iron sa spinach. Iyan ay isang bonus para sa inyong enerhiya at kalusugan ng dugo. Paano gumagana ang spinach kasama ang mga benepisyo ng saging at abokado na napag-usapan na natin? Habang ang saging ay mas mataas sa potassium at ang abokado ay mayaman sa healthy fats, ang spinach ay talagang nakatuon sa pagbibigay sa inyo ng magnesium at ng mga nitrates na nagpapalakas ng sirkulasyon. Magkakasama, bumubuo sila ng isang talagang balanseng koponan. Isipin ito sa ganitong paraan. Ang saging ay parang mabilisang potassium. Fix. Ang abokado ay nagbibigay sa inyo ng suportang anti-inflammatory kasama ang mga fat-soluble nutrients, at ang spinach ay nagbibigay sa inyo
ng magnesium kasama ang tulong sa sirkulasyon. Para kayong bumubuo ng sarili ninyong anti-cramp dream team kung saan bawat pagkain ay may sariling kakaibang lakas. Susunod sa ating listahan ay 4. Buto ng kalabasa. Paano makagagawan ng malaking pagkakaiba ang kasing liit ng buto ng kalabasa pagdating sa pulikat. Huwag ninyong maliitin ang kanilang laki. Ang mga buto ng kalabasa, kilala rin bilang pepitas, ay isa sa pinakamayamang natural na mapagkukunan ng magnesium na mahahanap ninyo. Isang maliit na dakok lamang, mga 1 onsa o mga 28 grams, ay maaaring magbigay sa inyo ng halos 40% ng magnesium na kailangan ng inyong katawan sa isang araw. Ginagawa nitong isa sa pinakamahusay na merienda panlaban sa pulikat na maaari ninyong kainin. Bakit ang magnesium mula sa buto ng kalabasa ay lalong nakatutulong sa mga senior? Ang buto ng kalabasa ay nag-aalok ng plant-based na anyo ng magnesium na madaling matunaw at magamit ng inyong katawan. Ang magnesium na ito ay tumutulong na i-regulate ang mga senyales ng ugat at pagkontrata ng kalamnan sa inyong katawan, lalo na sa inyong mga binti. Makakatulong ba ang buto ng kalabasa na mapabuti ang tulog pati na rin maiwasan ang pulikat? Opo, nakakagulat, pero kaya nila. Bukod sa magnesium, ang buto ng kalabasa ay naglalaman ng tinatawag na tryptophan. Ito ay isang amino acid na tumutulong sa inyong katawan na gumawa ng serotonin at melatonin na susi para sa mas mahimbing na tulog. Ginagawa nitong partikular na kapaki-pakinabang ang buto ng kalabasa para sa mga taong nagkakaroon ng pulikat na gumigising sa kanila sa gabi o nahihirapang makatulog muli pagkatapos ng isang episode. Mas mahusay ba ang buto ng kalabasa kaysa sa mga magnesium supplement? Ang magnesium na mula sa pagkain tulad ng nakukuha ninyo sa buto ng kalabasa ay kadalasang mas madaling maabsorb ng inyong katawan at may kasama pang ibang mabubuting nutrisyon tulad ng zinc, healthy fats at antioxidants. Bagamat maaaring makatulong ang mga supplement sa ilang kaso, ang buto ng kalabasa ay nagbibigay ng balanse at natural na paraan para mapalakas ang inyong antas ng magnesium nang hindi ito nasusobrahan. Ano ang pinakamahusay na paraan para kainin ang buto ng kalabasa para makuha ang pinakamaraming benepisyo? Para makuha ang pinakamaraming nutrisyon, pumili ng walang asin, dry roasted o hilaw na buto ng kalabasa. Pwede ninyo itong isaboy sa inyong oatmeal yogurt salad o kahit ihalo sa inyong mga smoothie. Perpekto rin itong merienda bago matulog. 1 kutsara lang bago kayo matulog ay maaaring makatulong na mailayo ang mga pulikat na iyon habang tinutulungan din kayong makatulog ng mas mahimbing. Makakatulong ba ang buto ng kalabasa sa iba pang kaugnay na issue tulad ng restless legs o pangingilig? Opo. Ang magnesium ay hindi lang tumutulong sa inyong mga kalamnan. May papel din ito sa pagpapanatiling malusog ng inyong mga ugat. Maaari itong maging kapaki-pakinabang para sa mga taong nakararanas ng restless leg syndrome, RLS pangingilig, o yung pakiramdam na parang tinutusok ng karayom. Kasama ang mga anti-inflammatory fats sa buto, maaaring makatulong ito na mapagaan ang iritasyon na dulot ng banayad na mga issue sa ugat. Paano gumagana ang buto ng kalabasa kasama ang iba pang mga pagkain na napag-usapan na natin?
saging abukado at spinach. Bawat isa sa mga pagkaing iyon ay may kakaibang dulot. Ang buto ng kalabasa ay nagdaragdag ng konsentradong dosis ng magnesium na palakaibigan sa tulog, kasama pa ang zinc at tryptophan na wala sa mataas na dami sa iba. Isipin sila bilang ang night shift worker sa inyong anti-cramp team, tahimik na nagpapanatili ng kalma habang kayo ay natutulog. Ngayon, pag-usapan natin ang 5. Salmon at sardinas. Ang salmon at sardinas ay siksik sa omega-3 fatty acids na napatunayang nakakabawas ng pamamaga sa inyong mga kalamnan at kasukasuan. Ang pamamagang ito ay maaaring malaking dahilan ng paulit-ulit na pulikat at paninigas. Ang mga isdang ito ay nagbibigay din sa inyo ng sapat na bitamina D at calcium na parehong mahalaga para mapanatiling maayos ang paggana ng inyong mga kalamnan at ugat, lalo na habang tayo ay tumatanda. Paano nakakatulong ang omega-3 sa pulikat? Partikular, ang omega-3 ay tumutulong na bawasan ang produksyon ng mga inflammatory compounds sa inyong katawan na maaaring mang-irita sa inyong mga ugat at magpatigas ng inyong mga kalamnan. Para sa mga senior na nakararanas ng pulikat kasabay ng pananakit ng kasukasuan, arthritis, o pangkalahatang pananakit ng kalamnan, ang omega-3 ay nagbibigay ng dobleng benepisyo sa pamamagitan ng pagpapaginhawa sa parehong pamamaga na nagpapalala sa pulikat at sa discomfort na naglilimita sa inyong paggalaw. Bakit lalong nakatutulong ang sardinas sa mga senior na mababa ang antas ng calcium? Ang sardinas, lalo na kapag kinakain ninyo kasama ang malalambot at nakakaing tinik nito, ay isa sa pinakamayamang natural na mapagkukunan ng calcium na mahahanap ninyo. Mahalaga ito dahil ang calcium ay gumagana kasama ang magnesium at potassium upang payagan ang inyong mga kalamnan na kumontrata ng maayos. Kung walang sapat na calcium, maaaring magkamali ang senyales ng inyong mga ugat at maaaring manigas ang inyong mga kalamnan. Para sa mga senior na maaaring hindi hiyang sa dairy, ang sardinas ay nag-aalok ng mahusay na alternatibo para palakasin ang buto at bawasan ang pulikat sa ilang kagatlang. Ano ang papel ng bitamina D sa pag-iwas sa pulikat at paano nakakatulong ang mga isdang ito? Ang bitamina D ay tumutulong sa inyong katawan na ma-absorb ang calcium at may mahalagang papel din sa kung paano gumagana ang inyong mga kalamnan at kung paano nagpapadala ng senyales ang inyong mga ugat. Maraming nakatatanda ang mababa sa bitamina D at ito ay naiugnay sa mas mataas na panghihina ng kalamnan at pulikat. Ang matatabang isda tulad ng salmon at sardinas ay kabilang sa iilang natural na mapagkukunan ng bitamina D na ginagawa itong mahalaga para sa mga senior na hindi gaanong nasisikatan ng araw. Makakatulong ba ang mga isdang ito sa mga senior na may pulikat sa araw at gabi? Opo, talagang-talaga. Ang mga epektong anti-inflammatory ng omega-3 kasama ang suporta sa pag-regulate ng kalamnan mula sa calcium at bitamina D ay maaaring mag-alok ng ginhawa buong araw. Nagkakaroon man kayo ng pulikat habang nag-ehersisyo o habang natutulog, ang mga nutrisyon na ito ay gumagana sa likod ng mga eksena upang panatilihing kalmado, balanse at sapat sa nutrisyon ang inyong mga hibla ng kalamnan. Gaano kadalas dapat kumain ang mga senior ng salmon o sardinas para makuha
ang mga benepisyong ito. Layunin ang mga 2 serving ng matatabang isda bawat linggo. Ang isang serving ay maaaring isang inihaw na salmon fillet o isang lata ng sardinas sa whole grain na tinapay o sa salad. Kung mahirap makakuha ng sariwang isda ang frozen o dilatang version na nakababad sa tubig o olive oil ay kasing epektibo rin. Paano kung ayaw ng isang tao sa isda? Mayroon bang mga alternatibo? Kung hindi ninyo gusto ang isda, ang fish oil supplements ay maaaring magbigay ng katulad na mga benepisyo ng omega-3, ngunit hindi nila maibibigay ang kombinasyon ng calcium at vitamina D na natural ninyong makukuha sa sardinas. Isa pang opsyon ay ang algae-based omega-3 supplements na plant-based. Ngunit muli, nanaisin ninyong ipares iyon sa mga pagkaing mayaman sa calcium tulad ng madahong gulay o fortified plant-based milks para makuha ang buong benepisyo na makukuha ninyo mula sa isda. Ang ating susunod na pagkain ay masarap at maraming gamit. 6. Yogurt. Ang yogurt ay hindi lang masarap na pagkain. Ito rin ay isang kamangha-manghang mapagkukunan ng calcium. Madali itong matunaw na ginagawa itong mahusay na pagpipilian para sa mga nakatatanda na maaaring hindi nakakakuha ng sapat na calcium mula sa ibang pagkain tulad ng berdeng gulay o isda. Paano maihahambing ang yogurt sa ibang mapagkukunan ng calcium tulad ng sardinas o madahong gulay? Hindi tulad ng sardinas, ang yogurt ay nag-aalok ng mas magaang at mas maraming gamit na opsyon na perpekto para sa almusal, merienda o kahit bilang base para sa mga smoothie. Kumpara sa mga gulay, nagbibigay ito ng mas konsentrado at madaling maabsorb na anyo ng calcium. At narito ang isang bonus. Maraming yogurt din ang naglalaman ng vitamina D na tumutulong sa inyong katawan na mas mahusay na maabsorb ang calcium na iyon na lumilikha ng natural na power duo sa bawat kutsara. Makakatulong ba ang yogurt sa higit pa sa pulikat? Opo. Ang yogurt, lalo na ang Greek yogurt, ay mayaman sa protina na tumutulong na ayusin ang inyong mga hibla ng kalamnan at panatilihin itong malakas. Ito ay talagang mahalaga para sa tumatandang mga binti. Bukod pa rito, ang yogurt ay puno ng probiotics, yung mabubuting bakterya na nagpapabuti ng kalusugan ng inyong bituka. Ito ay maaaring hindi direktang makatulong sa inyong katawan na mas mahusay na ma-absorb ang mga nutrisyon kabilang ang mga mahahalagang mineral tulad ng magnesium at potassium na tumutulong maiwasan ang pulikat. Mas mahusay ba ang Greek yogurt kaysa sa regular na yogurt para sa mga senior? Tiyak po, ang Greek yogurt ay halos doble ang protina kaysa sa regular na yogurt at madalas itong may mas kaunting asukal at mas maraming potassium. Mas makapal din ito, mas creamy at madalas na mas nakakabusog na ginagawa itong matalinong pagpipilian para sa mga senior na nais makuha ang pinakamaraming nutrisyon habang binabantayan ang kanilang calories. Dagdag pa, ang siksik nitong texture ay bagay na bagay sa iba pang mga pagkaing panlaban sa pulikat tulad ng mani-buto at berries. Paano naman ang mga senior na may lactose intolerance? Maaari pa rin ba silang makinabang sa yogurt? Maraming tao na lactose intolerant ang kaya pa rin kumain ng Greek yogurt o lactose-free yogurts dahil mas kaunti ang lactose nito at madalas na mas magaan sa tiyan.
Mayroon ding mahuhusay na plant-based yogurts na gawa sa almond coconut o soy milk na pinatibay ng calcium at vitamina D para mabigyan kayo ng katulad na mga benepisyong pansuporta sa kalamnan. Paano makatutulong ang yogurt sa pulikat sa gabi? Ang calcium ay may direktang papel sa pagpapakalma ng excitability ng kalamnan, lalo na kapag kayo ay nagpapahinga. Ang pagkain ng maliit na serving ng yogurt sa gabi, marahil kasama ang ilang toppings na mayaman sa magnesium, tulad ng buto ng kalabasa o almonds, ay makatutulong na i-relax ang inyong mga kalamnan at nervous system na ginagawang mas madaling makatulog at manatiling walang pulikat sa buong gabi. Sunod naman, isang pangunahing pagkain sa almusal, tiyago, itlog. Ang itlog ay madalas pinupuri dahil sa mataas na kalidad nitong protina. Ngunit pagdating sa pag-iwas sa pulikat, ang tunay na lakas nito ay nasa nilalaman nitong bitamina 12. Ang mahalagang bitaminang ito ay may pangunahing papel sa kung paano gumagana ang inyong mga ugat at sa produksyon ng red blood cells. Pareho itong kritikal para sa paghahatid ng oxygen at pagkontrol sa paggalaw ng inyong kalamnan. Kung walang sapat na B12, maaaring magkamali ang paggana ng inyong mga kalamnan, maaaring mangilig ang inyong mga ugat, at mas madalas mangyari ang pulikat lalo na sa gabi. Paano sinusuportahan ng bitamina B12 ang kalusugan ng ugat at kalamnan? Ang bitamina B12 ay tumutulong na mapanatili ang proteksyon na balot sa paligid ng inyong mga ugat. Tinitiyak na ang mga senyales sa pagitan ng inyong utak at mga kalamnan ay naipapadala ng maayos. Ang mga senior ay mas mataas ang panganib sa kakulangan ng bitamina B12 dahil madalas ay hindi na ito gaanong naa-absorb ng kanilang katawan tulad ng dati. Ang itlog ay nagbibigay ng maginhawa at banayad na paraan para makuha ang mahalagang nutrisyon na ito. Sapat na ba ang puti ng itlog o kailangan din ang pula? Depende po iyan sa inyong mga layunin sa kalusugan. Ang puti ng itlog ay mayaman sa protina at walang kolesterol na ginagawa itong opsyon na palakaibigan sa puso para sa mga senior na binabantayan ang kanilang kolesterol. Gayunpaman, ang bitamina B12, bitamina D at healthy fats ay pangunahing matatagpuan sa pula. Para sa mga nag-aalala tungkol sa kolesterol, ang isang balanseng diskarte tulad ng pagkain ng isang buong itlog kasama ang ilang dagdag na puti ng itlog ay maaaring magbigay sa inyo ng pinakamahusay sa parehong mundo. Suporta sa kalamnan ng hindi nasusobrahan sa kolesterol. Makakatulong ba ang itlog sa paggaling ng kalamnan pagkatapos ng pisikal na aktibidad o physical therapy? Talaga po, ang itlog ay itinuturing na kumpletong protina. Ibig sabihin, naglalaman ito ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na kailangan ng inyong katawan para ayusin at muling buuin ang kalamnan. Naglalakad man kayo, nag-iinat, o nakikipagtulungan sa isang physical therapist para maibsan ang paninigas o panghihina, ang itlog ay nagbibigay ng mga sangkap na kailangan ng inyong mga kalamnan para gumaling, lumakas at labanan ang pulikat. Paano nakikinabang ang itlog sa mga senior na nakararanas din ng pagkapagod o mga issue sa balanse? Ang pagkapagod at mahinang balanse ay madalas na nagmumula sa panghihina ng kalamnan
mababang metabolismo ng enerhiya o kakulangan sa bitamina. Ang itlog ay nag-aalok ng malinis at mahusay na mapagkukunan ng enerhiya na may protina, beta-3 at bitamina D na makatutulong na patatagin ang inyong antas ng enerhiya at suportahan ang mas mahusay na koordinasyon. Kasama ang mga pagkain tulad ng yogurt o spinach, bumubuo sila ng masustansyang almusal na nagpapalakas sa inyong mga kalamnan at nervous system. Ano ang pinakamalusog na paraan para sa mga senior na maghanda at kumain ng itlog? Manatili sa banayad na paraan ng pagluluto tulad ng pagpapakulo, pag-poach o bahagyang pag-scramble gamit ang kaunting olive oil. Subukang iwasan ang pagprito nito sa mantikilya o ipares sa mga pagkaing mataas sa sodium tulad ng bacon o sausage. Ang itlog ay masarap ding isama sa iba pang mga pagkaing panlaban sa pulikat tulad ng spinach kamote na mayaman sa magnesium, mga pagkaing mayaman sa potassium o whole grain na tinapay para sa dagdag na fiber at B vitamins. Ang ating susunod na inumin ay isang natural na hydrator. 8. Tubig ng niyog buko juice. Ang tubig ng niyog o buko juice ay madalas tawaging sports drink ng kalikasan at may magandang dahilan. Natural itong mayaman sa electrolytes tulad ng potassium, magnesium, sodium at calcium na lahat ay mahalaga para sa tamang pagkontrata ng inyong mga kalamnan at para manatiling sapat ang hydration. Ginagawa itong partikular na kapaki-pakinabang para sa mga senior na nagkakaroon ng pulikat dahil sila ay dehydrated, mababa ang antas ng mineral o nakararanas ng mga side effect mula sa mga gamot. Paano maihahambing ang tubig ng niyog sa ordinaryong tubig o sports drinks para sa hydration? Bagamat ang ordinaryong tubig ay talagang mahalaga para sa hydration, wala itong nilalaman na electrolyte na kailangan para talagang suportahan ang paggana ng inyong kalamnan. Sa kabilang banda, maraming komersyal na sports drinks ang may dagdag na asukal artipisyal na pampalasa o mataas na dami ng sodium na hindi ideal para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may alta presyon. Ang tubig ng niyog ay nagbibigay ng mas malinis at mas mababang asukal na alternatibo na nagha-hydrate sa inyo at nagpapalit ng mahahalagang mineral ng natural. Ang potassium ba, ang pangunahing mineral na panlaban sa pulikat sa tubig ng niyog? Opo, malaki ang papel nito, ngunit hindi lang ito ang nag-iisa. Ang isang tasa ng tubig ng niyog ay naglalaman ng humigit kumulang 600 mg ng potassium na higit pa sa makukuha ninyo sa isang saging. Ang tubig ng niyog ay nagbibigay din sa inyo ng magnesium at kaunting calcium at sodium na lumilikha ng balanseng halo ng mineral na maaaring tumugon sa maraming sanhi ng pulikat. Makakatulong ba ang tubig ng niyog sa pulikat na dulot ng mga gamot tulad ng diuretics? Tiyak po, maraming senior ang umiinom ng diuretics para pamahalaan ang alta presyon o mga kondisyon sa puso. Ang mga gamot na ito ay madalas na humahantong sa pagkawala ng electrolytes, partikular ang potassium at magnesium na maaaring mag-trigger ng madalas na pulikat. Ang tubig ng niyog ay nag-aalok ng banayad at epektibong paraan para mapalitan ang mga nawalang electrolytes nang hindi labis na nabibigatan ang inyong sistema. Kailan ang pinakamahusay
na oras para uminom ng tubig ng niyog para sa pag-iwas sa pulikat. Ang tubig ng niyog ay maaaring makatulong pareho sa araw at bago kayo matulog. Ang pag-inom ng isang baso pagkatapos ng magaang pisikal na aktibidad o sa gabi ay makatutulong na muling kargahan ang inyong antas ng electrolyte at maiwasan ang mga pulikat sa gabi. Matalino rin itong pagpipilian para mag-rehydrate pagkatapos ninyong pagpawisan o kung umiinom kayo ng mga gamot na nagdudulot ng mas madalas na pag-ihi. Mayroon bang anumang pag-iingat para sa mga senior kapag regular na umiinom ng tubig ng niyog? Opo, bagamat ang tubig ng niyog ay karaniwang ligtas, mataas ito sa potassium. Kaya ang mga senior na may chronic kidney disease o ilang partikular na kondisyon sa puso ay dapat kumonsulta sa kanilang doktor bago ito inumin araw-araw. Mahalaga rin na pumili ng mga uri na walang dagdag na asukal para maiwasan ang sobrang asukal. Kung ang ating susunod na pagkain ay isang lamang ugat na siksik sa kabutihan. Kamote. Ang kamote ay isang tunay na hiyas sa nutrisyon. Nag-aalok ito ng kamangha-manghang trio ng mga mineral na panlaban sa pulikat potassium, magnesium at calcium, lahat sa isang masarap at mayaman sa fiber na pakete. Ang balanseng ito ay ginagawa itong ideal na pagpipilian para sa mga senior na kailangang natural na mapalitan ang kanilang electrolytes nang hindi umaasa sa mga supplement o masyadong naprosesong pagkain. Isipin ang kamote bilang mineral multivitamin ng kalikasan, niluto man ito, dinurog o inihaw. Paano maihahambing ang kamote sa saging sa nilalaman ng potassium? Nakakagulat, ang kamote ay madalas na may kasing dami o higit pang potassium kaysa sa saging. Depende sa laki nito at kung paano ninyo ito inihanda. Ang isang katamtamang kamote ay maaaring maglaman ng mahigit 500 milligrams ng potassium. Dagdag pa, ang kamote ay may dagdag na benepisyo ng mas mabagal matunaw na carbohydrates na tumutulong na panatilihing mas stable ang inyong blood sugar. Isang bagay na lalong mahalaga para sa mga senior, particular sa mga may diabetes. Nakatutulong ba ang kamote na bawasan ang pamamaga na maaaring magdulot o magpalala ng pulikat? Opo. Ang kamote ay mayaman sa antioxidants tulad ng beta-carotene at vitamina C na tumutulong na bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa inyong mga kalamnan at kasukasuan. Ito ay maaaring partikular na kapaki-pakinabang para sa mga senior na nakararanas ng pulikat kasabay ng arthritis paninigas o pangkalahatang pananakit ng kalamnan na kaakibat ng edad. Kaya habang ang magnesium ay tumutulong na pakalmahin ang mismong kalamnan, ang mga antioxidant na ito ay gumagana para pakalmahin ang pamamaga na maaaring nasa likod ng mga pulikat. Kailan ang pinakamahusay na oras para isama ang kamote sa inyong meal plan para sa suporta sa kalamnan? Ang kamote ay napakadaling gamitin at maaaring kainin anumang oras ng araw. Partikular itong nakatutulong sa hapunan kung saan ang complex carbs at mga mineral na nagpapakalma sa kalamnan ay maaaring makatulong na bawasan ang pulikat sa gabi at suportahan ang mas mahimbing na tulog. Ang pagpapares nito sa isang mapagkukunan ng protina tulad ng itlog o isda ay maaaring lumikha ng kumpletong pagkaing panlaban sa pulikat.
Mayroon bang partikular na paraan ng pagluluto na pinakamahusay na nagpapanatili ng mga nutrisyon nitong panlaban sa pulikat? Opo, ang pagbe-bake o pag-steam ng kamote ay tumutulong na mapanatili ang pinakamaraming nutrisyon, lalo na ang potassium at vitamina C. Ang pagpapakulo nito ay maaaring maging sanhi ng pagkatas ng ilang mineral sa tubig. Kaya kung pakukuluan ninyo ito, isaalang-alang ang paggamit ng pinagpakuluang tubig sa mga sopas o nilaga. Para sa dagdag na tulong panlaban sa pulikat budburan, ang inyong nilutong kamote ng kaunting cinnamon at isang kutsarang Greek yogurt. Isang perpektong halo ng potassium, calcium at protina. Sa wakas, meron tayong malutong at kasiyasiyang merienda. 10. Almonds, almendras. Ano ang nagpapatingkad sa almonds kumpara sa ibang mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng spinach o mga buto, hindi tulad ng madahong gulay o buto ng kalabasa? Ang almonds ay nagdadala ng talagang balanseng profile ng nutrisyon. Bukod sa magnesium, naglalaman ito ng vitamina E, healthy monounsaturated fats, plant-based protein, at kahit kaunting calcium. Lahat ng ito ay nagtutulungan upang suportahan ang paggaling ng kalamnan, bawasan ang pamamaga at itaguyod ang mas mahusay na sirkulasyon. Matatag din ito sa estante shelf-stable na ginagawa itong perpekto at madaling opsyon para sa mga abalang senior na nangangailangan ng simple at malusog na merienda. Paano sinusuportahan ng vitamina E ang kalusugan ng binti at kalamnan? Ang vitamina E ay isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong protektahan ang inyong mga selula ng kalamnan mula sa pinsala, na lalong mahalaga para sa tumatandang mga kalamnan na maaaring mas madaling kapitan ng pamamaga at pagkapagod. Tumutulong din itong suportahan ang malusog na daloy ng dugo na mahalaga para sa paghahatid ng oxygen at nutrisyon sa inyong mga kalamnan, na binabawasan ang panganib ng mga spasm at pulikat. Makakatulong ba ang almonds sa pulikat sa araw at gabi? Opo. Ang almonds ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na mapagkukunan ng mabagal, matunaw na enerhiya at mineral na tumutulong na i-regulate ang paggana ng inyong kalamnan sa buong araw. Ang isang maliit na dakok bilang panghating hapong merienda ay makatutulong na maiwasan ang pulikat na maaaring mangyari habang aktibo, habang ang ilang almonds bago matulog, marahil kasama ang yogurt o isang piraso ng prutas, ay maaaring suportahan ang pag-relax ng kalamnan sa magdamag, lalo na para sa mga madalas magkaroon ng pulikat sa gabi. Epektibo ba ang roasted almonds tulad ng hilaw na almonds para sa pag-iwas sa pulikat? Pareho pong may benepisyo. Ang hilaw o dry roasted walang asin na almonds ay nagpapanatili ng karamihan sa kanilang nutrisyon at ideal para sa kalusugan ng puso at pag-iwas sa pulikat. Gayunpaman, ang mga may asin o oil roasted na uri ay maaaring may dagdag na sodium o hindi malusog na taba, na maaaring aktwal na kumontra sa mga benepisyo, lalo na para sa mga senior na may alta presyon. Kaya pagdating sa almonds, mas simple ay karaniwang mas mahusay. Gaano karaming almonds ang dapat kainin ng isang senior para makuha ang mga benepisyo ng hindi nasusobrahan? Ang isang maliit na dakok, mga 10 hanggang 15 pirasong almonds bawat araw, ay karaniwang sapat na para magbigay ng magandang tulong ng magnesium at healthy fats na hindi
nang hindi nagdaragdag ng masyadong maraming calories. Kung nag-aalala kayo tungkol sa kontrol sa porsyon, subukang ihanda na ang inyong almonds sa maliliit na snack-sized na supot o idagdag ito sa inyong mga smoothie salad o oatmeal. Konklusyon, nakarating na po kayo sa dulo ng buong listahan. 10. Makapangyarihang pagkain bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging papel sa laban kontra pulikat. Mula sa mabilisang bigay potassium ng saging hanggang sa tuloy-tuloy na daloy ng magnesium at suportang antioxidant ng almonds, hindi lang po ito listahan ng pagkain. Ito ay isang estratehiya para sa mas magandang pakiramdam. Sandali po nating pag-isipan ang mas malawak na larawan. Ang pulikat ay madalas na hindi lang basta nagkataon. Madalas ito ang paraan ng inyong katawan para magpadala sa inyo ng senyales. Isang pulang bandila na nagsasabing maaaring mayroong ilang hindi balanseng nutrisyon, dehydration, mahinang sirkulasyon o pamamaga na nangyayari. Ang maganda sa listahang ito ay hindi ito umaasa sa mga tableta o mabilisang lunas. Binibigyan kayo nito ng kapangyarihan na maiwasan ang mga pulikat na ito ng natural sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyong katawan ng sustansyang tunay nitong kailangan. Narito kung paano nagkakatugma ang lahat. Ang saging at kamote ay tumutulong na punan ang inyong reserbang potassium, pinapanatiling maayos at tuloy-tuloy ang pagkontrata ng inyong kalamnan. Ang abokado at almonds ay naghahatid ng magnesium at healthy fats para pakalmahin ang inyong mga ugat at i-relax ang inyong mga kalamnan. Ang spinach at buto ng kalabasa ay nagbibigay ng malalim na suportang mineral at tumutulong labanan ang mga nakatagong kakulangan na maaaring humantong sa biglaang pulikat. Ang salmon at sardinas ay gumagana para bawasan ang pamamaga at tulungan ang inyong mga kalamnan na gumaling gamit ang kanilang omega-3s, vitamina D at calcium. Ang yogurt at itlog ay tumutulong na bumuo ng mas matibay na mga kalamnan at ugat, nagbibigay sa inyo ng mataas na kalidad na protina, vitamina B12 at calcium. At ang tubig ng niyog ay nagha-hydrate sa inyo ng natural, binabalanse ang inyong electrolytes at pinipigilan ang dehydration na madalas na maaaring humantong sa pulikat. Bawat isa sa mga pagkaing ito ay may mahalagang papel, ngunit kapag isinama ninyo sila sa inyong dieta ng magkakasama, nagiging tunay silang epektibo at food-based na solusyon sa isa sa pinakakaraniwan at nakakainis na issue na kinakaharap ng mga senior. At iyan po ang ating nangungunang 10th listahan. Ngayon, bilang inyong doktor, si Dr. Miguel de la Cruz, nais ko kayong iwanan ng isang mahalagang aral sa buhay. Makinig po kayo sa inyong katawan. Ang mga maliliit na kirot at sakit tulad ng pulikat ay madalas na paraan ng inyong katawan para sabihin sa inyo ang isang bagay. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa inyong kinakain at paggawa ng maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago, makakagawa kayo ng malaking pagkakaiba sa inyong pakiramdam. Hindi pa po huli para alagaan ang inyong sarili at pangasiwaan ang inyong kalusugan. Kung nakatulong po sa inyo ang talakayang ito, pakipindot naman po ang like button. Malaking tulong po iyan para makapaghatid pa kami ng mga makabuluhang nilalaman.
Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ipaalam sa amin ang inyong mga saloobin, anumang katanungan o kung anong mga paksang pangkalusugan ang gusto ninyong talakayin namin sa susunod. Lagi po kaming natutuwang makarinig mula sa inyo. At syempre, pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi kayo mahuli sa aming mga pinakabagong health tips at kaalaman. Manatiling may alam, manatiling malusog at pakishare po ito sa inyong mga kamag-anak o kaibigan na maaaring dumaranas din ng pulikat. Magkita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon.